Yon, welcome back sa ating YouTube channel Rondit TV mo. Mayor Basti Duterte ng Davao City, merong napakatinding banta sa mga durogista. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang ako ng konting pabor. Sana po paki-like ng video na ito, at sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pasubscribe na aking YouTube channel Rondit TV mo. May kasabihan nga tayo, kung ano yung puno, siya yung bunga. Ito yung nakikita natin dito kay Mayor Basti Duterte ng Davao City, dahil nga ito yung nagbanta rin, katulad ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, na ang mga durugista ay hindi siya magdadalawang isip na tapusin yung kanilang mga buhay. Kaya huminto na kayo sa paggamit ng droga, lumayas na kayo ng Davao kung ayaw niyong mamatay. Ito nga yung viral ngayon, ito yung trending ngayon sa mundo ng social media. Ito yung mga sinasabi nga ni Mayor Basti Duterte, kasi nga nakikita di umano ni Mayor Basti na talagang bumabalik na yung droga. Totoo naman talaga, kahit dito sa amin lalawigan, sa Bohol ay napakaraming droga. Milyon-milyon ang mga nahuhuling droga dito. Ngayon lang din nangyari dito sa amin lalawigan na ganun kalaking halaga ng droga ang nahuli dito o nakumpiska ng ating mga kapulisan. Kaya talagang tama lang yung sinabi ni Mayor Basti Duterte na tapusin niya na yung buhay ng mga hinayupak na mga durugista na ito, kasi nga napakaraming buhay ang sinisira nito. Maraming pamilyang nagkawatak-watak dahil nga sa droga na talagang salot ng ating lipunan. Yun na nga, wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kaayo sa tanan nimong trabaho o tanan nimong sakripisyo para sa ato mga pinalanggang Davaoenyo. Salamat gid kaayo. Amigo ta, okay nga makit-an ko nimo diha sa masugatan ko nimo, storya ako, amigo ta. Gusto ka mangita kag kastorya, naalam ko para nimo. Kay ako malipayon kay kung gitarong gid nimo imong trabaho, unya gialagaan gid nino ato mga tao, mga Davaoenyo. Salamat di kaayo anak. Karon so ingon ani, nagsugod ako ang termino nga kasagaran sa kong oras gihatag nako sa mga rural areas nato diri sa Davao. Sorry ko because I was worried of the problem of insurgency. Kana mga NPA or other terrorist organizations nga nagag-cause og samok sa itong mga rural areas. So mo na kay layo manggod sila, kay nanglan giuna to nako kay basig unya na declare na ta nga insurgency free, mobalik ng problema ka. So mo nang isa sa ko ang mga ginakahadlokan, because these groups manggod are terrorists and they will do anything to harm people to get what they want. So mo na suroy ko sa bukid, Pakibato, Marilog. Kanya dito po, mga tao medyo usahay gutom. Yan natin nagka-abaka crisis ta, wala nila gipang palit ng mga abaka dito sa mga lumad, mga natibo dito. Wala na sila mapalit pagkaon. So, problema po, sige kong atiman dito. But it's getting better naman po. Okay naman. Kunya so far, ang ato ang mga tao dito, hindi naman gitpot sila kuno ganahan mo balik o motoo dito speakas. So maayo ang ato ang ilang tan-aw sa gobyerno karon. Nalipay sila nga makabati gid sila gobyerno dito. So karon pag human ana mga late last year and antodron around November, December, antodron. So medyo nag-shift akong focus, but still I still go to the rurals. There is urban areas na to. Ang problema, nastorya na ko mga kapitan, nastorya na ko mga kagawad,
Nangutana ko, wala may infrastructure problem. Di man na pag-bukid, wala pa'y tulay, wala pa'y dalan. Ang observation yun nila, ning balik yun ang drugas. Na ay mga tao nga namalik ang drugas. It's not because wala na to gibuhat atong trabaho, but you know, we cannot simply close our borders dire aning Davao. Kaya kung napatay border control dire, okay raman. I think PDEA just released kung unsa kamahal ang sabo dire. I think we're extraordinarily high compared sa mga ubang lugar. So everything is okay. Supply is scarce. Ang problema, ang kanang sabo dali ra kay na itago, mopalit sila sa gawas o asa man na nila kwaon, masuksok masud nila dire. So ano? Problema ta diha. Davao man no? Pag kana gani istorya ka, hardline gyud ta diha. Dili gyud ta mosugot ana. Dili gyud ta mo allow. Balik-balik naman ni siya. Kabalo ko sumol na kay ni paminawon. Balik-balik naman ni. No. Dili kita mo allow na mga bata, inosente, mga teenager or mga pamilya masudlan anang butanga, mga guba ang utok, madaot onya. So I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana, pasensya kay ta. Tagaan ta mog oras, muhawa mo dire, kung gabaligya mo droga, if you are selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, o bisag kinsa ba diha, hawa na karon. Kaya na pulan nami, di mi gusto ingon ana dire. So this will be your chance to get out of this city. Pwede gani, sorry, nag-ingon ako, daan karon, gawas mo diha o hawa mo dire, hindi mo maundang pat yun tamo. Kimao na, because I have gathered enough information kani sa mga densely populated barangays na to, and I have the data. Undang mo, di gani, wa ko'y mahimo para ninyo. Wala tay makayay, basta kay giingnan na mo, hawa mo dire, ayaw mo ko ano. But anyway, aside ana, okay raman, mga bugoy, magin na from time to time, di man na sila mawa, pero mga maoy-maoy lang, we can forgive that. Di magin na malikaya, di mahubog na unsa. Walay abusado, walay ka ng angas, ng bully-bully, everyone. Okay na na. Labi na kung kita nasa serbisyo, politiko, police, sundalo, best behavior kita while out on the public, nata sa publiko. Kaya kita mo ehemplo sa mga tao, magtanaw na sila nato nga mo ilang sundon. Kung makita nila nga abusado, walay batasan ang ilang mga tao sa gobyerno, they will think na it's okay po to behave in that way. So mo lang natiman-an nato. Unsa pa ba? Well, katura, it's very simple actually kung inyo halang subayon. Kung unsa ray sakto, kung ang tao nasa tama, maayo ang ginabuhat sa usa ka tawo, suportahin ninyo. Suportahin ninyo, tabangin ninyo, and you look out, as you know, as government workers, you look out for your constituents. Ang mga tao nga mga sakop ninyo, you look out for them. Ang welfare nila, asa sila naglisod, napabanay gikaon, mga na simple kaya ng mga butang, okay ba mo paminaw na ba kay problema. Pero pag abot gani sa krimen o tinarantado,
katarantaduhan, kinahanglan brutal gyud mo diha. You know why? Overpopulated, it's really hard to manage sa ingani ka dakong populasyon, sa ingani ka centralized nato karon diri sa Davao. Like everybody, almost everybody is here. Almost everybody. We have 4 million, 4.5 ang tibuok population sa Davao region, and 2 million of that is here in Davao City. So ingana mao nang ako pasalamat ko kang Police Colonel Lupas that he took the challenge na iyag yung bantayan ang ato ang dakbayan. So again, a round of applause for the former city director. So incoming, sir, my pronouncements are clear. Klaro yun na. And I will stand by it until the day I die. Para sa mga taga Davao, magsakripisyo yun kita. Maura yun na. Kung gusto ninyo nga muasinso pa ta, musaka pa ta, o mulabaw pa ta sa asa tagaron, sakripisyo. Kaya kung dili kita ang magsakripisyo, ang masakripisyo ang mga tao. Mao yun na. Sa mga tropa na to diha, nga kanang gatuoan gatuo kaayuhan. Salamat kaayo sa inyo ha. Di na ko kalimtan ang inyong ginabuhat para sa mga tao, ang kaayo sa mga tao. Maora na ako malipayon kaayo nga nakakita ninyo karong adlaw, samtang nalipay pag mo nakita ko ninyo. Yun ang si Mayor Baste Duterte ng Davao, anak ni dating Pangulong Duterte. May bantanga ito, binigyan pa ng tsansa itong mga nagbibinta ng droga sa Davao City na umalis na kayo dahil nga sa napakadaming buhay na sinira ng droga na ito, lalong-lalo na itong mga teenager daw, at yun na nga, sa mga pamilya din na gumagamit ng droga ay nagkawatak-watak dahil nga dito sa epekto ng napakasamang droga na ito. Salo talaga ito sa ating lipunan. Sana nga ganun halos lahat ng mga mayor, ganun sana ang gagawin nila sa kanilang mga nasasakupan. Wag silang matakot na magbanta sa mga drogista na ito. Kung kailangan talagang tapusin ang mga buhay ng mga drogista na ito, itong mga lalong-lalo na itong mga drug pusher na ito, itong mga drug lord, wala talagang puwang dapat sa ating mundo. Yan dapat tapusin talaga yan. Kasi yan talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit lalong dumadami ang krimen, itong mga patayan, itong mga nang gagahasa, itong mga nang hold up. Isang dahilan yan kaya malakas ang loob ng mga tao na ito dahil sa epekto ng droga. Yung utak nila mga kababayan, ayun pa kaya dating Pangulong Duterte ay tuyo na, hindi na mahirap nang magiging maayos yung kanilang mga pag-iisip dahil nga sa epekto ng pinagbabawal na gamot. Yun ang hanggang dito na lang muna at hindi tayo makapag-shout out dahil may lakad tayo, nagda-drive tayo at wala tayong signal at hindi ko rin makita yung inyong mga pangalan dyan sa comment section. Yun ang hanggang dito na lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.